lubos lang pinagpala ng Panginoon. Lahat kayo sa akin na natingin, yung sinabi ko yan, pinagpala talaga ako. Yung katabi, pwede ba sa katabi naman? At sa akin talaga tayo nakatingin, pinauwi na. Thank you. Praise God. Last week, ay celebrate po natin yung tinatawag na muling pagkabuhay. Ang ibig sabihin po, dahil yung pangako ng banal na kasulatan sa pagkabigay niya ng kanyang buntong anak para sa atin, pinatunayan kahit gaano katagal ng panahon. Amen. So pinangako more than 4,000 years ago, pinangako na yon, mahigit pa. Pero hindi agad ibinigay. Hinintay na matupad ang lahat ng gusto ng Panginoon na mangyari. Ng lahat ng tao ay nilikha niya ay talagang makarating sa Kanya kahit anong mangyari. Kaya nga meron tayong tinatawag na walang bagay na gusto, walang bagay na mahirap sa Diyos. Kaya niya gawin ang lahat. Mula sa wala, kaya niya lumikha ng mundo, kaya niya lumikha ng lahat ng kailangan natin mula sa wala. Ngayon, tayo po ay pinaka-special sa lahat ng nilikha ng Panginoon. Ngunit tayo po ay bumagsak, narumihan. Pero dahil sa ginawa ng Panginoon Kristo, tayo po ngayon ay muling nakabalik sa Kanyang presensya. Amen. So, yun po yung taon-taon na ipinagdiriwang natin na hindi religion ang ginawa ng Panginoon Kristo, kundi ginawa niya para sa atin. Ano ang patunay na totoo ang sinasabi ko at totoo ang sinasabi ng Biblia? Meron bang pwedeng magsabi? Anong patunay? Madali kasi magsabi. Madaling mangako. Pero paano pinatunayan? Paano natin ma-assure o matitiyak sa sarili natin na totoo yung sinabi ng Biblia? Sabi ng Romans 3:24 and 25, ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala na sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. Yun yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ibinigay niya ang kanyang buhay, ngunit hindi siya nanatiling patay. Yung resurrection celebration ng linggo, patunay na si Jesus ay nabuhay na muli. Amen. Hindi tayo masyadong mahalaga kasi si Jesus yun eh. Ano ang epekto nito sa atin? Tayo na, brother. Tayo pa lang. Hindi naman kita kung sasalita. Brother Robert, pwede ka bang tumayo ulit? At ako po, siguro, sino ba rin ang pinaka... Basta, Leno, samahan mo ako. Ay, hindi na marunong eh. Dito sa amin, ito. Hindi naman tayo nagiging. Ikaw ba basta? Kaya malinis na ako. Konti lang. Sino ba rin ang pinakamarunong sa akin? Ikaw, kaya mo ba? Tayo ka. Kung meron pa sa inyo, mas marunong isa sa amin, pwede kayo tumayo. Pero pwede bang sabihin ko sa inyo? Kami yung isa sa patunay na totoo yung ginawa ni Kristo. At alam ko, may yaman kayo, pero isa rin kayo sa patunay na totoo yun. Bakit? Natabay mo sa ako. Ako. Bakit po? Sabi ko sa inyo, ilan lang kami sa pinakamarunong, pero kami pinatawad at ginagaya. Tama ba, brother? Amen. Ganun din po kayo, nagtatagi lang kayo. Pero actually tayo lahat. Walang exempted. Kahit kung sinabi ko na si Pastor Albert ay malinis ng konti, tayo lahat ay madumi. Diba, Ate Stray? Kaya,
Pag sinabi ng nagpapaawit ng MC na ang pasasalamat ay ibigay sa Diyos, sa pamagitan ng pagpunta natin dito sa bawat linggo, sa bawat gawain, hindi man tayo magsalita, hindi man tayo mag-MC, hindi man tayo mag-word, pero kung kalimutan mag-offer na, sabi ng Bible, huwag kayong pupunta sa gawain ng Panginoon para mag-alay ng inyong sarili na wala kayong dalang handog. So kahit piso, dapat dala ka. Pero ano naman ay sobrang naman sa piso yung bibigyan niya. Ang ibig kong sabihin, sa dami-dami ng sinabi ko, ang Diyos dapat ang pinararanalan, kinikilala. Kahit maging matalino ang mundo, kahit gaano gumaling, kagaling ang bawat isa sa ng mundo, still, higit sa lahat, si Kristo. Higit pala sa lahat, hindi naman kayo pumapalakpan. Ang hindi ko malakpak, mas magaling siya kay Kristo. Dito may tayong lahat kasi alam ko nahirap ko malakpak ng maayos pag nakaupo. Hindi po ako nambobola. Pero in my almost 39 years in the Lord, anuman ang naging problema, anuman ang naging sitwasyon, naghihirap ka man, pinagpala ka man, lahat yan ay sa kamay ng Diyos. Wala kang contribution dyan. Lahat by the grace of God. Kaya hindi ka dapat mawala sa kamay ng Diyos. So, pwede na ba nating malayang palagpakan ng pasasalamat ng Panginoon? Lord, inataas po namin ang aming kamay bilang pagpupuri, bilang pagkilala sa inyo, bilang pagsamba at pagdakila na ikaw lamang, Panginoon, ang dapat na kilalanin, ikaw lamang ang dapat parangalan, ikaw lamang ang dapat tumanggap ng lahat ng papuri mula sa amin, ikaw lamang, Panginoon, ang dapat kilalanin, ikaw lang dapat sambahin, dahil ikaw lamang ang Diyos na nabuhay na muli para sa amin. Panginoon, pagpalain ng iyong pangalan, we bless your name, we bless your name, we bless your name. Tayo po ay manalangin. Ipo po natin ang ating ulo. Tayo po ay magpasalamat na maigil sa ating Panginoong Kristo na nagbigay ng buhay para sa atin. Hallelujah. Isa pa, malakas na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Sambahin natin ang Diyos na buhay. We worship the Lord God. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon, sapagkat ikaw ay napakaputing Diyos sa aming mga buhay. Kaya naman, Panginoon, ganoon na lamang yung aming pasasalamat sa lahat ng mabubuting bagay na ginagawa mo para sa amin. Kaya naman, O Diyos, sa umaga pong ito, Panginoon, sasambahin na namin sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah! 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 O Diyos, aming Amang nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po, Panginoon, ay lumalapit sa iyong mahabaging trono, Panginoon, upang sumamba, upang dakilain ka, Panginoon. Luwalhatiin namin ang iyong matamis na pangalan, O Diyos, sapagkat ito, Panginoon, ang aming natungkulan. Lord, sa umagang ito, Panginoon, wala po kami ibang hiling, kundi ang pagsama ng banal na Espiritu, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Yung aming pagsamba, O Diyos, yung aming pag-aawitan, Panginoon, lahat ng ito, O Diyos, ay aming inihahandog sa iyo mula sa aming malinis na puso, Panginoon.
Lord, sa umagang ito, Panginoon, aming itinanalangin. Nanawa, Panginoon, suguan mo kami ng iyong libo-libo mga anghel na siyang kasama namin, Panginoon, na sasamba sa iyo, Panginoon, Lord God. Dadakila sa iyong pangalan, Panginoon. Lord, amin po itinadalangin, O Diyos. Kaming narito ng mga anak mo. Aming dalangin, Panginoon. Pakalinisin mo, Panginoon, ang aming buong pagkatao. Yung aming puso, Panginoon, at sa ganon, O Diyos. Malaya po kaming makapalapit sa iyo, Panginoon. Malaya po namin isisigaw, O Lord God. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya naman, O Diyos, sa iyo po namin itinatagubin ang kabuuan ng gawain ito, Panginoon. At bilang mga anak mo, O Diyos, na binigyan mo ng kapangyarihan, Lord, gagamitin namin ito, Panginoon, upang tutulan, sawayin ang lahat ng gawa ng kaway. In Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, malaya po kami sasamba sa iyo, Panginoon. Lord, ang iyong mensahe sa umaga nito, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na iyong pong sangkapan ng kapangyarihan. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mapanglingkod, ang iyong anak na magdadala nito, O Diyos. Basbasan niyo po kami, Panginoon, na narito, nasasamba sa iyong dakilang pangalan. Kaya naman, O Diyos, sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, parangal, pagsamba at pagdakila sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon ngayong umaga. Taas po natin ang ating mga kamay. Pagsamba sa ating Diyos na buhay. Purihin ka, Panginoon. Tunay na ikaw ay nakilala, ikaw ay banal, ikaw ay karapat-dapat sa galing ng iyong pamahalaan.
pawisin nila lang. Maano po talaga ako sa init. Pero hindi po yun hadlang. Kahit saan man tayo mapunta, kahit saan tayo pumwesto, tama po ba yung term ko? Wala makakahadlang sa atin sa pagpuri sa Panginoon. Amen. Today is a great day. Isang linggo na lang po anniversary na natin. Amen. Although it's a Sunday, pero still, this is a celebration sa kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Ngayong araw, ngayong umaga tayo ay magbibiwang sa kabutihan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Minsan na ako, palakpakan ka natin ng Panginoon. Hallelujah. Sa puso
po ang Panginoon. Uli, isang mabiyaya at pinagpala umaga po sa ating lahat. Amen. Medyo tayo po ay narelax. Habang kayo po ay nag-aayos ng inyong upuan and naghahabol ng inyong paghinga, ay kwento po ako sa inyo. The other week, merong isang worker na tuwa siya. Parang hindi mapuklat ang kanyang ngiti. Ano bang nangyari sa kuya? Sabi niya, nanalo daw siya sa loto. Sabi ko, akala ko nanalo ng 1 milyon kasi ang ganda ng ngiti eh. Parang hindi magigil sa kalabas ng kanyang ngiti. Eh, malaman-laman ko, napalalo na lang naman. Kasi 4 digits daw yun. Nalaman ko tuloy. So, 4 digits. Bali, parang million yata. Then ang makukuha mo pag ganun kalaki. Kaya lang, ang dami pala nilang nanalo ng 4 digits. So, nung dinivide yung million din naman. Nung dinivide, 300 na lang. Pero, hindi pa din siya. Sabi ko, nakakatawa naman kasi pagdating sa pera, talagang automatic makakita tayo. Pinagin ko kanina ulitin ko, wala dito yung iba. Ako po ay nag-born again way back. Alam na yan. 80s, 87. Nung panahon na yon, wala masyadong technology. Puro praise the Lord ang naabutan ko. So magpasensya niyo na ako kung medyo madalas ako mag-praise the Lord. Kasi sa panahon na yon, 70s, 80s, yun yung tinatawag 60s, yung tinatawag na revival period. Tama po ba? Yun yung talagang nag-sprout talaga yung born again. Kaya pag may nagpupuri, may mga talagang naligtas, ang tawag ng mga kapitbahay, kasi karamihan noon is sa Pilipinas, mga Katoliko. So, bibihira. So, parang ibang religion pag ikaw ay nag-born again. So, just give me some minute. And, syempre, pag nagtataas ka ng kamay, umaattend ka sa ganitong gawain, ang tawag sa iyo, paglabas mo, hindi si Yoni, ang tawag sa iyo si born again. O pag ikaw talagang nandito sa ganitong grupo, ang tawag sa iyo ay praise the Lord. Kaya ngayon, pagpasensya nyo na, kaya pag pinapataas kayo ng kamay, at pinapagsalita na praise the Lord, hallelujah. Hindi yung parang phenomenon. It's not that. Sa Bible, I do believe in Corinthians or Romans, or I believe it's in Corinthians, na once daw, tinanggap mo si Kristo sa puso mo, ako kasi ay laking nag-aral ako ng high school sa Madre. Nag-aral ako ng college sa mga pare sa Aquinas University. So, yung ganitong gawain is tabu sa amin. Nag-aral ka na sa Madre ng 4 na taon, nag-aral ka na sa pare ng 4 na taon, tapos change smoker ka pa, tapos sa barkada ka pa. Hindi naman ganun kadali mag-praise the Lord after those 8 years. Tama po ba? Kaya I got you. Kung hindi kayo makapag-praise the Lord at hallelujah kasi you're not used to it. So, itong tuwa sila. Pero alam niyo po ba, ang sabi ng Corinthians, pag nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, wala daw pwedeng magsabi ng hallelujah at Jesus kung wala sa kanya ang Espiritu ni Jesus. That is one mark ng born again. Yung demonyo at mga kontra, siyempre, mga demonyo din. Sorry, it's a term. Nagsasabi sila ng Jesus out of persecution. Panlalaki, pang-aasar,
Pero yung ang tunay na nakakilala sa Panginoon at tumanggap ng kanyang biyaya, mag-i-sprout sa kanya ang purihin ng Panginoon. Nahihiya ka man, Jesus. O, sige, tanggapin natin. Sa panahon nyo ngayon, kasi senior na ako, good luck sa akin. Madali sa amin yon. So, naiintindihan ko kayo. Pero hindi nyo pwedeng ikaila ang nasa Biblia. Sabi ko sa inyo, yung nanalo sa loto, 300 pesos lang. Eh, pag ikaw naman is mayroong magandang bahay at magandang lupa, dahil sa dami ng iyong pagpapagal, praise the Lord ka. Praise the Lord. Praise the Lord. Alam ng Lord yun. Amen. Yun ang hindi pwedeng ikaila. At yun ang hindi pwedeng hindi makita. Kung talagang bakla ka, sa pitik mo makikita. Hello? Kahit maging lalaki ka pa, kung talagang maganda ka, kahit itago mo, magmukha kang Muslim, maganda ka pa din. Tama ba? Kahit kung ikaw ay mayaman at maraming pera, kahit itago mo, makikita. Kung wala kang pera, makikita din. Na mamanifest. And the church shall say, Amen. Hindi ko talaga yung aking palakay. Pero mga kapatid ko, siguro kahit hindi ngayon, let us start sa ating buhay. Magsabi ng hallelujah. Kasi that is one way na makita mo, maramdaman mo sa sarili mo na si Kristo, ang Espiritu ni Kristo ay nasa iyo. Wala nang pwede magsabi ng Jesus except the Spirit of Jesus is in him. Praise ye the name of the Lord. And the church has said, Amen. Yung ganda ng ganda, ano mo pag kinakanta yung unang worship kanina? Sabi doon, so I throw up my hands. O, pakinggan mo nga. Yung throw up my hands, yung itataas natin ang ating kamay. Pero ang ganda ng lyrics na naman yung bakit. So I throw up my hands and praise you again and again. Cause all that I have is a hallelujah. Kaya mo magtaas ng kamay sa gitna, si David, isang hari, pero sa kanyang kingdom, nagsayaw siya ng papuso. Kaya mo magtaas kahit hindi ka utusan, na magtaas ng kamay at magsabi ng hallelujah, kasi yun lang ang kayang ibigay na nakarapat-dapat na papuri sa Diyos na nagtas sa atin ang pangalan ng Jesus. It is only your hallelujah that is big for us. Yung pasasalamat mo, Lord, thank you kasi pinayaman mo ako kasi ganito ang nangyari, ligtas mong pamilya mo. Bumalik sa'yo eh. Pinagpala ka eh. Thank you po sa lahat ng biyaya ng Panginoon. Kaya po sinasabi ko, alam mo naman naisilang si Pastor Albert. Pero gusto ko, yung Girls Covenant family is, i-treasure na yan. Kasi, hindi tayo mayamang ministeryo. Hindi tayo yung, alam mo na yun, yung nakikita niyo na may malaking building. Pero gusto kong sabihin sa inyo, nandito ang Panginoon. Yung doon sa Pulong-Gubat, yung prayer po, yung Friday prayer, hindi ko alam kung paano tinutulo ng Diyos ang mga panalangin. Sa nangyayari sa Iran, alam niyo po may mga kapatid tayo, yung taga-mangga na mag-asawa na talagang pong immigrant na sa lugar ng Dubai. Last year, nakapag-post na siya sa atin, dinala ng kanyang pamilya, doon na sila maninirahan. So nakikita ko sa Facebook how blessed they are. Nagpupoy sila
kung ano-ano yung mga blessing na natatanggap nila. Pero alam niyo po, bago pumutok yung conflict sa Iran at Israel, umuwi sila sa Pilipinas. Nagulat ako kasi may nagpadala sa akin ng gift from Dubai. Sabi ko, sino kaya ito? Pinadala kay Pastor Eric. Nung inalam ko, yung mga kapatid na natin nandun, si Sue Ellen, Palumares yata yun. Uli ng Panginoon, sabi nung na-message ko siya, sabi niya, sis, kung ako ay hindi sumunod sa desisyon ng asawa ko, na 3 weeks ako bumalik ng Pilipinas, nung nalaman nila yun, naipit kami ng Diablo. Thank you sa Panginoon dahil yung mga bagay na gano'n, alam mo, hindi lang gano'n. Nagpa-praise the Lord ako kanina, kilala ko yung buhay nila nung nag-start sila sa Panginoon, pero I am amazed sa ginagawa ng Lord sa buhay nila. Simpleng manggagawa sa Manila, pero alam niyo bang, the blessing ng Panginoon, meron silang magandang grupo at bahay sa California. You will never know kung paano kayo. Yung si Ate Lerna sa Manis at marami pang iba. It's just treasure it dahil sa Panginoon. Hindi ko sintingan. It's not from you, it's from God. Amen. Si Tatay, Brother Danny, tayo po ba sa iyo? Galing po siya nung bago yung conflict sa Iran at Iraq. Pero saan po kayo yung lugar? Dubai? Sa Dubai. Sabi niya sa akin, kumusta ko? 4 hours yung difference. Nung pauwi sila dito mag-asawa, pagkaalis nila, pag-take off ng aeroplano, 4 hours, pumutok dito. Tama po ba? Sabi ko, it's a grace from God. So tayong lahat, hindi lamang yung binanggit ko, alam ko ang Diyos gumagawa sa inyo. Pwede ba, parang lumipit na ako, pumarap ko kayo ng malakas. The Lord be praised. Nakikigala kami sa lahat ng nag-birthday ng kaarawan ngayong April. Pastor Venus, halika na dito. Ikaw ay hayag ng kabutihan sa buhay mo. Kasama ng iba ang may birthday. Hilingin natin na ipag-pray tayo ni Tatay. O kung okay lang po. Hindi. Yung mga may kaarawan muna. Sino bang may kaarawan ng April? Si Pastor lang. Pastor Venus, ikaw lang. Pwede lang mag-request. Gusto ka mag-pray si Tatay Dante. Oo, kasi si Pastor naman ng nagkano. Ang punta na po. 18 ka na, Roman? Happy birthday. Happy birthday po. Tayo na ka. Sa'yo po mag-birthday. Ako. Nagulat si Tatay. Ganito po lang tayo. Huwag tayo magulat. Si Tatay po, matagal na po siyang Christian sa ibang grupo lang. And ako ay nagpapasalamat sa Panginoon kasi sa hindi ko alam nakagandaanan. Pero baka pa sila Wendell, sila Danny, alam ko na pinag-pray lang nila si Tatay na sama-sama sila dito sa lalaki. I am blessed, we are blessed na magkasama po ng tao. Amen po. Gawin po. Magandang umaga po. Nakaharap po ba ako? Maligayang kaarawan po sa inyong lahat. At salamat po sa Panginoon at nandito tayo, ligtas tayo, binigyan tayo ng biyaya ng araw na magtipot-tipot. Maraming salamat po Panginoon sa pagbigay sa aming pamilya, sa buong pamilya. Ang pangarap ko sa unang balik ako na
nagsimba kami na sama-sama buong pamilya at natupad po, Panginoon, sa pangalan po ng Jesus. Lahat po ng ako ko, nandito, mga anak ko po. Maraming salamat po, Panginoon, sa biyaya tuwing na landas na binigay niyo po sa amin sa buong pamilya. Pati po sa anak ko sa Dubai, maraming salamat po, biyayaan niyo po sila. At layunin po sila sa pamakan sa lahat na sandali. Ama, maraming salamat po sa biyayang pinagkaloob po ninyo at patuloy na paglayo sa amin sa mga karamdaman. At ito lang po masasabi ko sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen po. Happy birthday po sa inyo lahat. Sa lahat po ng may arawan, alam ko na hindi lamang sa topic ko pinagpala sila ng Diyos. Mula nang sila yung mga kilala sa Panginoon, sila po ay talaga po maraming biyaya na natatanggap. So, sa bawat kaarawan po natin, si Pastor po, Lenos, papasalamat tayo sa Panginoon sa gift niya bilang pastor po. So, thank you po sa inyong lahat, hindi lamang si Pastor, kundi sa lahat ng kumakalinga sa buong ministry, ano man ang inyong panig, kahit sa mga bata, the Lord we praise you po mga buhay. Tayong lahat ay maganda para sa paghahandog. Amen. Handa na po ba yung ating mga yandod sa Panginoon? Amen. Di ba sabi nga po ni Ate Jo kanina na pag pupunta tayo rito, dapat may dala tayong mga handog sa Panginoon. Amen. At tunay naman po talaga na dapat at karapat dapat na magbigay tayo ng offering sa Lord. Amen. Bilang pagkilala doon sa kabutihan ng ating Panginoon. Amen po? Amen. At sabi nga, napag-uusapan na kababagin natin yung kanina na ang mga nakakilala doon sa Panginoong Jesus yung nagpe-praise the Lord. Amen. At siyempre, para makilala mo yung sarili mo talaga na na-born again na, dapat na-born again ka na, nababorn again din daw yung pulsa mo. So kapag hindi ka nakuripot, tandaan na yan na na-born again ka na talaga. So, handa na po ba tayo magbigay sa Panginoon? Ayan, sige po tayo po yung tumayo at atin po ipapanalangin ng ating mga yan. Hallelujah, hallelujah Lord. Salamat nga po Panginoon sa umaga po ito sapagkat muli binigyan mo po kami Panginoon ng pribilehiyo na makapagbalik po ng pasasalamat sa iyo sa pamamagitan po ng aming mga handog Panginoon. Salamat po Panginoon sapagkat alam po namin na itong aming ihahandog ay galing din po sa iyo at kami lang po ay nagbabalik. Kaya po Lord, dalangin po namin na ang bawat isa po Panginoon na mag-ahandog, ikaw po yung patuloy na mapagbalik ng mga pagpapala sa kanilang mga buhay at sa kanilang buong pamilya, Panginoon. Lord, salamat po na ang aming mga handog ay magamit sa kaluluwalhati po ng iyong buhay at banal mong pangalan. Salamat po Panginoon, ikaw po ang patuloy na maitaas sa buhay ng bawat isa. Sa tanging pangalan po namin Panginoong Jesus. Amen. Sige po, magandang po tayo. Pangalan ng kapatid ko ni Ate Lala, si Tulibong, nasa hospital po siya, colon cancer, terminal stage, ganyan din. Yung pong, si Kuya Arnel po,
is naka-recover na, nagpapagaling na lang yung tatay nila. Pero yung kapatid ko ni Kuya Arnesi, Kuya Jesse na nakatira sa Pagtanungan, Quezon, and nag-disgrasya ko sa bisikleta, at medyo hindi maganda yung tama, lumabas ko sa pelvic. Nasa JBL na rin ito. Sino pa ba? Meron pa bang ano? Yun lang naman yung dalawa na yun. Pwede po bang tumayo tayo at umusap tayo ng dalangin para sa ating mga kapatid. Yun nga po palang asawa ni Brother Rabin, isang deacons, missionary, namatay po yung asawa, ibinigay mamaya. So, kung gusto niyo pong mag-abot ng tulong, bigyan na lamang po kay Ate Tess. Kayo po ay hindi po ng Panginoon ang tumulong din through prayers as may financial support doon sa mga nabanggit po pangalan. Ako po kayo mag-atupito. Yung po tayo at umusal ng dalangin. Taas po natin ang ating tanong. Aming Amang nasa langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Kami po Panginoon ay sama-sama nagtataas ng aming kamay, hihingi ng biyaya at abag mo para sa mga kapatid namin na nasa balik ng karamdaman. Kuya po ang Panginoon, hinihiling kami ng kagalingan para sa recovery, Panginoon. Kahit alam namin na ang sitwasyon niya ng Diyos ay mabigat, pero alam namin na wala pong imposible sa inyo. Walang mabigat na bagay sa inyo. At kayang-kaya niyo siyang abutin sa kanyang pangangailangan ngayon. Alalahanin mo ang kanyang magulang, Panginoon, na naglingkod sa inyo. Extend your grace para sa kanya. Ganun din kay Tatay Jesse, Panginoon, ang kanyang mga anak, Panginoon, ang naglingkod sa inyo, kumikilala sila sa inyo. Maging si Kuya Rami, Panginoon, bigyan mo siya ng comfort sa mga panahon ito. Biglaan, pagpano ang mga kasama. Lord, alam ko na rin mo kami. Imposible yung body nito, pero alam namin, Panginoon, you can send your grace sa pamilya ni Kuya Jesse. At kay Kuya Jesse, ito, Panginoon, na tanggap siya ng kagalingan, kalutasan sa kanyang kalagayan, Panginoon. And kung recovery kay Kuya Arnel, at kaligtasan sa lahat ng may sakit, Panginoon. Alam namin na sa pangalan ng Panginoong Kristo, meron ang kailangan ng kagalingan para sa bagay ito. And we claim it right now. Sama-sama kami humihiling sa kagalingan ng mga tao ito. Ito po ang aming sama-sama dalangin sa matamis ng pangalan ng Jesus. Ang langay ko sa buwan. Amen. Manatili po tayo sa ating pagkakatayo at tayo po ay lumasan na banal na salita. Sa lahat ng may Biblia, makibukas kayo sa akin sa Aklat ng Roma, Kabanata 6, Talata 4. Inuulit ko, Book of Romans, chapter 6, verse 4. Ito po ang sinasabi. Sa mga tuwid, tayo'y namatay at nalibing, nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Diyos at welcome po natin ang kanyang lingkod, Pastor Albert Caliban. Tayo po manalangin. O aming Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat na muli kami makikipag-ihig sa inyong banal na presensya sa araw ng ito. Kayo po ang Diyos madakila, kayo po ang Diyos maluwalhati. Sa lahat ng aming pag-aaralan na kayo po ang Diyos matatanyag, kayo po ang laging may papahayag. Hindi na ngayon, kundi sa bawat araw ng aming buhay, kayo po ang laging nabibigyan ng pangalan.
Lord, sa inyo po lahat ang lahat ng papuri, kadakilaan, at pagdumalaki sa tanging pangalan ng aming Panginoong sa lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Makakaupunan po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang aming pong topic na pag-aaralan ngayon ay ang walking in the newness of life. Walking in the newness of life. Ibig sabihin, walking in the power of the Holy Spirit araw-araw. Yun ang gusto ng Panginoon na maintindihan natin, na walking in the newness of life means living as people set from sin and full of purpose. Napakahalaga na tayo bilang mga anak ng Diyos dahil nga sa buhay na pahiram ng Diyos sa atin, kung paano yung bagong buhay na nilalakad natin, ito ay lakad ng Panginoon. Lakad sa gabay ng Santong Espiritu araw-araw. Sabi ng Romans chapter 7 verse 6, ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanan dating umaalipin sa atin. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos hindi ayon sa lumang batas na nakasulat, kundi ayon sa bagong buhay ng Espiritu. Tayo ay nabubuhay sa gabay ng Santong Espiritu na napakahalaga na tayo malaman natin na tayo ay nabubuhay lang sa grasya lang ng Diyos at sa patnubay lang ng Santong Espiritu. Sabi ng Romans 6:6, alam natin na ang dati nating pagkatao ay nagpapuna sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanan pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Kaya lahat tayo, napaka-mapalad tayo bilang mga anak ng Diyos na pinili niya na para lumakad sa kanyang kabutihan, sa kanyang grasya, na kung paano yung full of purpose na binibigay sa atin. Dapat maintindihan natin na lahat tayo ay tinawag ayon sa kanyang layunin lang. Hindi sa layunin natin. Ang nagiging layunin natin ay yung layunin na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Siya nagbibigay ng gabay, siya nagbibigay ng mga desire na ginagawa natin, kaya tayo naglilingkod ngayon. Dahil ang Diyos din nagbigay, kung ano man yung paglilingkod na ginagawa natin, siya ang nagbibigay ng kagalakan para patuloy natin gampanan ang ating mga tungkulin. Habang kaya ngayon sinasabi natin yun na nasasanay tayo na laging mag-praise the Lord. Always glory to God. Dahil nga tayo ay nagagamit lang dahil sa kapurihan ng ating Diyos na buhay. Meron tayong pag-aaralan, tatlong bagay lang, how to embrace this new walk and reflect God's glory. How to embrace, paano natin yakapin yung bagong buhay na dapat natin yakapin o lakaran at i-reflect yung mapakita, yung kagandahan ng Panginoon, the glory of God sa ating mga buhay. Number 1, ito ay para sa ating kalaman, paano natin i-embrace ito? Freedom. Dapat malaman natin na tayo ay pinalaya na sa ating mga nakaraan. Lahat ng ating mga nakaraan, marami tayong nakaraan. May mga bagay na dapat natin kalimutan at may mga bagay na dapat natin din tandaan. Yung mga past na mga pangit na nangyayari sa ating buhay, yung mga dapat na hindi na natin isipin, dahil yan ang nakakabagal ng ating paglilingkod. Maraming nakikinig sa laban sa ating paglilingkod kung tayo ay laging kung lagi tayong talit ng ating nakaraan, yung ating past. Lahat tayo may pinagdaanan, marami tayong mga experiences, pero sabi ng Panginoon na dapat alalahanin natin kung ano yung plano niya. Kaya sabi ng Romans 8:28, all things work together for good to those who love God and called according to His purpose. Kaya lahat tayo, pinalaya na tayo sa ating mga nakaraan. Freedom is not self-achieved, but secured by sacrifice to the cross. Kaya talaga yung freedom natin dahil sa kanyang pagsalagsang sa krus. Kaya tayo nakalaya na. Kaya lahat ng mga bagay na dapat na
Hindi na kalkali dahil ito'y nakabaon na sa libon. Marami na. We were buried with the true baptism into death. Kaya nga itong baptismal na tinatawag, yung baptismal sa water, ito ay ibig sabihin lahat ng ating mga nagawang mga kapalpakan, dapat yun ay nakabaon na sa limon. Freedom from the past, para hindi natin lagi, ang kaaway, siya ang laging nagugiltil kung ano yung ating mga nakaraan, para bumagal yung ating paglilingkod at hindi tayo mag-grow at mag-improve, sinasabi niya, mag-level up kung yung dating buhay natin ay laging inuulit-ulira ng kaaway, hindi tayo makapaglilingkod ng matagumpay. Kaya gusto ng Panginoon, freedom from the past, embrace the newness of life, embrace the work of the Holy Spirit in our life, para patuloy tayo maglingkod at makapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Walking in the newness of life begins with acknowledging this freedom and leaving behind guilt, shame, and habits that hinder growth. Kaya dapat maintindihan natin, i-acknowledge natin yung freedom from the power of the Holy Spirit. Yan yung guidance ng Holy Spirit na kailangan nabubuhay tayo sa gabay lang at patnubay ng Santong Espiritu para mangyari ang lahat ng pinagagawa ng Diyos sa ating buhay. This freedom is not only about release, but also renewal. Lahat tayo, kailangan allowing God to shape us in this image daily. Allowing God, laging allow, laging payagan ang gabay ng Santong Espiritu to shape us into His image and in His likeness. Yan ang sinasabi ng Panginoon, tayo ay nilikha ayon sa Kanyang wangis at sa Kanyang larawan. Ang gusto ng Panginoon ay lakaran natin yung dapat lakaran. Sabi ng Panginoon sa Galatians 2:20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin, at ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nagandog ng kanyang sarili para sa akin. Kaya tayo, bilang paghandog ng Panginoon ng kanyang buhay sa krus sa Kalbaryo, para tayo ay palayain at yung level ng pananampalataya na meron tayo ngayon, ang gusto ng Panginoon ay tuloy-tuloy na tumataas yung level ng ating pananampalataya. Ang gusto ng Panginoon, step boldly in the freedom Christ offers, knowing, leaving the chain of the past behind. Kailangan talaga yung anumang bagay ng ating nakaraan, dapat yung nakatali na. Nakakagapos na kailangan gusto ng Panginoon, step boldly. Kailangan na talagang mapagtagumpayan natin, lumakad, maghakbang ng matapang, ng may lakas, may patnubay ng Santong Espiritu sa buhay natin. Gusto ng Panginoon, yan ang buhay na gusto ng Panginoon sa buhay natin. Number 2, faith in the resurrection. Nung nakaraan lang, nung nakaraan linggo, meron tayong ang topic, Christ is our hope, dahil sa resurrection ng Panginoon. Ang resurrection na ito, every year, dinanamnam natin yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya lagi natin itong pinagdiriwang. Dapat nga, pati nga yung communion, kung bakit once a month ay ginaganap natin yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Dahil napakalaga nito. Hindi ito baliwala. Ito, yung iba, parang simple lang. Pero yung ginawa ng Panginoon na yun, once and for all, na namatay siya sa krus para sa akin. Para ipagkaloob, ipakita ng Diyos kung gano'n niya tayo kamahal. Pero nakaranas, Jesus Christ, as Christ was raised from the dead. Makita natin dito na yung pagka mabuhay na maguli ang Panginoon, tayo rin ganon.
Kaya dati tayo mga patay, nalibing katulad ng Panginoon. Pero after 3 days na po yung muli, pero tayo bilang mga anak ng Diyos, ng pananampalataya sa resurrection ng Panginoon na ipapakita sa buhay araw-araw. Our new life in the Spirit is rooted in the power of Christ's resurrection, which guarantees victory over sin and death. Kaya lahat ko na pagtagumpayan na ng Panginoon kung tayo ay nagkakasala, paminsan-minsan, pero tayo ay pinalaya nga sa kasalanan ng kamatayan. Yun ang message na ito. Kailangan yung pananampalataya natin sa pagkabuhay ng Panginoon na nagkakaroon ng ating tagumpay. Kaya nga lahat tayo hindi tayo talunan dahil ang Diyos ay mananagumpay at ipinaparada ang kanyang pangarap sa parada ng tagumpay. This resurrection is the foundation of our faith and the source of our hope. Kaya yun yung ating topic ng nakaraang ating tema na nakalagay ngayon sa araw. This resurrection is the foundation of our faith and the source of our hope. This truth empowers us to face mga challenges with confidence. This truth empowers us to face challenges with confidence. Kahit na tayo ay maraming pagsubok, ngayon nga, sabi nga, may 2 linggo na nagkakaroon ng paghinto sa away sa gera ng Iran at Israel. Sabi nga, mararamdaman natin yung pagbaba ng mga gasolina, pero sabi niya, in 2 weeks time. Pero nakita natin, maraming challenges, maraming hirap. Mahirap po. Yung pagtaas ng mga hindi na kasulina mataas. Meron tayong Diyos na maasahan. The faith in the resurrection of Christ, na talagang ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng direction. Nagbibigay ng victory. Kahit na tayo ay nakakaranas ng maraming hirap, pero ang Diyos ang nagbibigay ng lakas. Knowing the same power that raised Christ is at work in us. Gumagawa ang Diyos sa buhay natin. Yung power na ito, the resurrection power of God, na siya rin na nagbibigay para mag-work in our lives. Na talagang kung paano mabuhay na victorious. Dahil victory, siya naging power to face challenges with confidence. Dahil alam natin, kasama natin ang Diyos. Kung si Kristo ay nasa puso natin, lagi tayong naka-smile, kahit marami pang hirap, dahil alam natin, hindi tayo nag-iisa sa ating mga hirap. Amen? Amen? Sabi ko na Ephesians chapter 1, verse 19 and 20. At kung ano ang di mas tukat niyang kapangyarihan na kumitino sa atin ng mga nananalig sa Kanya, ang dakilang kapangyarihan din iyon, ang muling bumuhay kay Kristo at nagpupo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Tingnan niyo po ang kapangyarihan ng Diyos. Yan ang nag-empower sa atin. The power of God in our life. Na napakahalaga na maintindihan natin yung kapangyarihan. Kaya tayo nakapaglilingkod sa lakas lang ng ating Panginoon. Kaya nasabi ng Philippians 4:13, we can do all things through Christ who strengthens us. Siya ang nagbibigay ng lakas para magawa natin ang lahat ng bagay na pinagagawa ng Diyos. Lahat tayo, may mga layunin ng Diyos. May mga gawain na binigay sa atin ng Panginoon na dapat gampanan with the power of God. Living in this resurrection power transform our outlook, filling us with joy, courage, and purpose. Una,
tinatransform yung ating outlook, yung ating mga pananaw. Na dati, yung ating mga paninindigan, yung ating mga pinangahawakan, yung ating mga dati parang may lang, maliit lang, yung ating mga natatanaw. Pero, pinalalawak ito ng Diyos. Dahil doon sa resurrection power ng Panginoon. Kahit tayo ay maraming problema, pero ang Diyos ay pinipil tayo ng kanyang kagalakan. Na kahit humaharap tayo sa maraming pagsubok ng buhay, mayroong kagalakan na hindi natin maintindihan bakit ang saya pa rin natin kahit tayo ay maraming hirap. Maraming trials, maraming pagsubok na dinadanas, pero ang Diyos, alam natin, hindi niya tayo pinababayaan. Kaya ang Diyos ay nagbibigay ng galak. Ang sarap nun, na kahit may mga time, may isang sister tayo, naalala ko lang, na nasunugan. Like sabi sa kanya, tinawagan siya, tinawag yung pangalan ng sister, sa isang seminar. Sabi niya, sis, yung bahay mo na susunod. Hindi na niya masyadong intindi yun. Ang inintindi niya na lang ang pagpupuli sa Diyos. Mas lalong siyang nagalak sa pagsamba sa Panginoon kahit ang bahay na nasusunod. Hindi siya nag-brother, hindi siya nag-aalala. Pabayaan mo masunod yan. God will provide, din sabi niya. Yan ang na-testify niya. God will provide, meron joy. Na kahit na sa dami ng hirap na dinadanas natin, because of the resurrection power na meron tayo, damang-dama natin na hindi tayo iiwan at pinababayaan ng Diyos. Kahit tayo ay umaharap sa napakaraming pagsubok ng buhay. Binibigyan din tayo ng tapang. Ang tapang na yan ay galing sa Diyos, tayo ay luwag. Sino ba matapang dito? Yarami. Pero ako, binibigyan lang ako ng tapang. Isang tapang ng mura. Tapang boots. Pero hindi ako dati makakapagsalita rito. Isang mahali sa worship. Parang natin yung nangingit yung tuhod ko eh. Pero dahil sa lakas ng Panginoon, ginagawa mo lang ito para sa Diyos. Kaya siya yung nagbibigay ng tapang na maipahayag yung mensahe ng Diyos. Na ma-release. Kahit na ako'y kumakanta noon sa mga tablado. Ang dati daw nahihiya eh. Makapanaka eh. Kumakanta ako sa aking tablado. Kahit binuhan pa yan. Kahit anong mga ilan. Kumakanta ako. Dahil pili ko napakausay ko. Pero, ginagawa ng Diyos tayo. Hindi ka dapat yung laging humility ang tinulong ng Panginoon. Na kahit anong usay mo, hindi ka mausay kung hindi dahil sa akin. Ako nang pinili ka lang mo sa'yo. Kaya yun. Na dapat maunawa natin yung resurrection power ng Panginoon. Kaya tayo nabubuhay na may kagalakan, na may tapang, at may layunin. Walang Kristiyano na walang layunin ng buhay na parang isi-isi na. Na parang walang direksyon ng buhay. Hindi nila ng Kristiyano. Ano man ang mangyari, gagawin natin yung kung ano ang pinlano ng Diyos, yung layunin ng buhay natin, kung bakit tayo narito sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Faith in the resurrection fuels perseverance and reminds us that no circumstances is beyond His redemptive power. Lahat ng ating mga problema, yung problema ngayon, sa ating mga kapatid na nasa ospital, sa JBL, sa ating kapatid na nasa Kuya Bong na nasa JBL, makikita natin na kahit ano pa, no circumstances beyond His redemptive power. Kaya ng Diyos po lahat yan. God is in control of everything. Because of the resurrection power of God in our life. Allowing this light, allowing Jesus to shine
through us, allowing the Spirit of God to shine through us. Kaya lang tayo nagsashine dahil doon sa kagandahan ng Panginoon na nag-empower sa atin para kontrolin. Binibigay sa atin yung mga dapat ng Panginoon. Hindi tayo pinokontrol. Nagpapakontrol tayo sa banal na Espiritu. Pero, ginugusto ng Panginoon, hindi sa akin ita na paglilingkod. Kasi pag pinilit lang ang paglilingkod natin, magsasawa tayo. Pag pinilit lang yung ginagawa natin paglilingkod, mapapagod tayo. Pagod lang. Ang hirap paglilingkod, dala pinitan lang. Pero dun sa resurrection power, nabubuhay tayo ng may kagalakan, may lakas ng loob, may purpose ang buhay natin, kung bakit natin pinagdiriwang. Yung pagkamatay at yung pagkabuhay na maguli ng Panginoon, tayo ay sumabay doon. Tayo ay muling binuhay para makapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Yun lang naman ang main purpose. Tayo, the genuine purpose of God, kung bakit tayo naligtas, namatay ang Panginoon, bumaba ang Panginoon dito sa lupa, para mamatay para sa atin, para gawin ng kalooban ng Diyos ang gawain na para makapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Saan galing ang utos? Galing sa langit. Bumaba sa lupa para yung mga taga-lupa ay makakilala sa Panginoon at para dalhin ang Panginoon sa langit. Amen. Nakakasakit. Kung tayo nag-i-enjoy na dito lang sa lupa at gusto natin dito lang. Sabi nga, tayo ng pinakakawawa kung dito lang sa lupa. Kalidaya natin. Kaya nga tayo pinaalahanan ng Diyos ng buhay sa langit. Kung titignan natin, napakaganda ng kanyang plano sa bawat isa sa atin. Ang sarap na namaranasan natin dito pa lang sa lupa. Kaya pinapractice tayo mag-praise and worship, sumamba at purihin ang Diyos para pagdating sa langit, sanay na tayo sumamba sa Diyos. Pero marami ako nakikita na kahit nasa praise and worship, makahalipin lang ang kamay. Sabi ng worship leader, taas po natin ang kamay. Sino ba? Dulo. Alam nyo, ginagawa po natin ito, pinapractice tayo para umawit at sumamba sa Panginoon. Para sa atin po yun. Yung ating pagsamba, walang kaplastikan. Yung ating pagpupuri, walang kaplastikan. Dahil yun ang gusto ng Panginoon. God is looking for a true worshiper who will worship Him in spirit and in truth. Huwag po natin pagkait sa Panginoon. Tayo ay pinahiram lang ng buhay, pero hindi natin dapat yung pahiram ng buhay. Huwag natin ipagkait at ipagyabang sa Panginoon. Na kapag nag-praise and worship, halos ayaw itaas ang kamay. Isa po yung kayabangan. Napipilitin pa tayo, taas po natin. Kaya kahit na sabihin ng worship leader, laging inuulit-ulit, itaas po natin ang ating mga kamay. Palakpakan po natin ang Diyos. Ito po, ang Diyos na buhay na dapat tumanggap ng paputi. Palakpakan po natin ang Diyos. He deserves all the praise. He deserves all the worship. Because God is a good God. Kaya nakita niyo po, bumibili tayo ng mga mamahaling mga gamit sa lumisita. Kaya nga, yung iba ka, nagtitignan natin ng ibang mga churches. Grabe, yung LCD dito mula doon na ganito. Grabe po, meron ko nakita. Talagang all out, nagbibigay lahat. Ang mga drums nila, magaganda. Kasi binibigay yung para sa Diyos. All out.
Kaya hindi lang yung ating pagtalon, pagsayaw, paghinda. Dahil nga, na-resurrect yung Panginoon. Kaya lahat ginagawa, dahil lahat yun may balik. Lahat yun may ganting pala. Hindi nasasayang ang lahat ng ating pagpapagal. Dahil meron tayong Diyos na napakabuti, napakaganda. Napakabuti ng Diyos, napakamakapangyarihan. Meron ang kanta, may isang kanta dito, isulat ko eh. Arise, shine, for the light has come. Arise, shine, for the light has come. For the glory of the Lord is risen. For the glory of the Lord has come upon me. Hindi ko napakaganda. Sinulat ko lang ito kagabi. Masabi nga namin ng yesterday. Arise, shine, for the light has come. Arise, shine, for the light has come. For the glory of the Lord has risen upon me. Number 3, focus on the future. Kaya tayo, yung message ito, because we are walking in the Spirit life, in the newness of life. Focus on, kaya pinalaya tayo sa ating nakaraan, meron tayong faith in the resurrection, dahil nga may pananampalataya tayo sa pagpatuloy ng Panginoon, we will always focus on the future. Dahil malapit na pong bumalik ang Panginoon. Natutuwa po ba tayo? Excited po ba tayo na babalik niya ang Diyos? Lord, tagalan mo pa, Lord. Nag-enjoy ako dito sa lupa. Pero pag ini-enjoy natin ang bawat araw, habang lumilipas sa mga araw, kahit may mga problema, we will always cheer up dahil ang Diyos laging kasama natin. Kasi ang Panginoon, we will always focus on the future. We too may live a new life. Yun ang gusto ng Panginoon sa message ito. Walking in the newness of life means embracing the future God has prepared for us. Nakaprepare na yung future natin na tayo ay uuwi sa Panginoon. Ang sarap nun, na lahat ng Kristiyano na tumanggap at mayroong Kristo sa puso ay makakasama ang Diyos magpakailanman sa langit. Kaya naman tayo tuloy-tuloy na yung kasi kung hindi naman babalik ang Panginoon at iniwan ito na dadaling tayo sa langit, eh huwag na tayo maglingkod. Sayang na. Pero lahat ng ating paglilingkod, hindi po nasasayang sa amin ng Panginoon. Hindi nasasayang ang ating pagpapagal, sabi ng Panginoon. Pero maghihintay tayo ng maikling panahon, but it will come. Yung paghihintay natin ay manunubos ng Diyos. It is a life of purpose. Yung focus natin in the future, it is a life of purpose. Pag tayo lumalakad sa Espiritu ng Diyos, kailangan yung buhay na may layunin. Na kailangan kung bakit tayo may goal. Kung bakit tayo may goal in our life, kung paano tayo mag-improve. Lahat tayo. May number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Kailangan may purpose. Characterized by obedience, love, and service. Tatlong bagay po. Obedience, love, and service. Yung ating pagsunod, sabi ng Panginoon, na tayo, kaya tayo naglilingkod at sumusunod sa Panginoon, ay dahil nga samahan natin ng Diyos. Life of purpose, may layo na ang buhay natin. Kaya dapat, lagi lang tayo sumusunod sa Panginoon. Ano man ang pinagagawa sa atin, ano man ang tungkulin na itatag sa atin, tayo ng pastor, tayo man ay council, tayo man ay nasa every department of this church. Gusto ng Panginoon, sumunod tayo sa pinagagawa ng Diyos. Kaya sumunod tayo sa
sinasabi ng ating mga leader. Lagi tayong magbibigan. Lagi tayong magmahalan with unity. Huwag papakita natin ang ating pagmamahal kung meron tayong pagkakaisa. Amen. Naniniwala po bakit na kailangan natin magkaisa. Kasi kung walang pagkakaisa, hindi po magiging matagumpay ang gawain. Pero hindi mangyayari na abutin ng 37 years ang Glorious Covenant Ministry kung walang pagsulong sa sinasabi ng Panginoon. Kung wala yung love and unity. Kaya tuloy-tuloy na naging ko. At marami pa, pagdagdag pa ng pagdagdag yung ating mga leader na yun. Kaya nakakagawa. Ibig sabihin, may purpose yung ginagawa natin. May layunin. Kaya nasa 37 years na, naniniwala ko yung gawain na ito ng Panginoon ay tagumpay. Amen. Matagumpay na sinasagawa ng Diyos para dito sa Glorious Covenant Ministry, yung kanyang layunin para sa kanyang mga anak, para sa kanyang mga lingkod, para sa kanyang mga sino man ang ginagamit ng Panginoon dito sa ngayon. Kahit wala na yung founder, pero tuloy-tuloy pa rin na sinasagawa yung purpose ng Panginoon dito sa lugar ng tugtungan ng Glorious Covenant Ministry. Each step is guided by Spirit as He leads us in His life. Kailangan yung ating steps ay laging guided by the Holy Spirit araw-araw. Yun ang masarap. Na kaya hindi tayo basta lang kumakanta, hindi lang tayo basta gumagawa. Ito ay gabay ng Santong Espiritu. This forward focus walk requires us to trust Him and let go anything that holds us back. Kung ano man yung mga bagay na nagpipigil sa atin para patuloy na pagtiwalaan ng Diyos. Walang pwedeng makahadlang sa ating paglilingkod sa Panginoon dahil walang katulad ang Diyos. Sabi po ng Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang makatid sa atin, buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin nasa ating harapan. Ito natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalangang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahiyan ng pagkamatay sa krus at siya na ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Tingnan po kung tayo ay nagpo-focus on the future, tanda natin, sabi ng verse 2, ito natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya. Mula simula hanggang tapusan. Kaya tatapusin ng Diyos ang sinugulan sa atin. Dahil sa kagalangan naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahiyan sa pagkamatay sa krus. Yung pagkamatay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, talagang hindi niya siya nakaaway. Pero lahat yung tiniis ng Panginoon para lang sa atin. Para tayo ay maligtas. Hindi niya inalintana ito. Kasi yung saplot sa katawan ng ating Panginoon, wala tulong. Wasak-wasak ang kanyang likod, wasak-wasak ang kanyang mukha. Yung tinusok yung tinig, dumiretso sa kanyang mata. Pero lahat yung tiniis ng Panginoon. Grabe po. Lahat yung mga bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. Para lang tayo maligtas at pagkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Kaya tayo nakakasamba. Yung lahat ng ginawa ng Panginoon, ng bawat hagupit sa Kanya, sumasama yung laman
Pero tayo, tataas ng kamay, nangangawit tayo. Ang Panginoon, gawin na gawin. Habang siya nandun sa krus. Pero tinis niya lahat na yun para sa atin, para sa bawat isa sa atin na nakaupo ngayon dyan. Kaya, paano natin titipilinan ka sa praise and worship? Paano natin titipilinan ka sa paglilingkod natin? Minsan, mas hindi natin yung sakit ng ating kalooban. Minsan, pag napagalitan tayo, at sama-sama na kami ng loob. Ako, madaming beses na ako napagalitan. Pero, kaya ako ginagawa, kahit anong hirap, matagal-tagal na rin ako lingkod, napakalandang na siya. For 32 years, napakalandang hirap. Pwede na sa akin. Kung hindi lang talaga mahal na mahal ng Panginoon. Hindi kami stop sa paglilingkod. Napakalandang hirap. Pero ang Diyos mas marami ang iniis para sa atin. 33 and a half years dito sa lupa ang Panginoon. Ako 32 kaya damang pa ang Panginoon kanina. 33. Pero kung isipin natin yung 33 and a half years ng Panginoon, mahabang panahon. Kaya kailangan talaga yung ating mga mata, yung ating mga focus on the future, yung ginawa ng Panginoon kasi. Dahil sa kagalangan naghihintay sa Kanya, hindi niya nagtatangkay yan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng Panginoon. Ang sarap nun, na nakakita natin ang Diyos na nakatingin sa atin nakamasid at tinitingnan yung paglilingkod natin. Kung tayo may nahihirapan, ang Diyos ang unang nananalangin sa atin at Lord, sinasabi sa Ama, tulungan niyo po ang aming. Kaya lahat tayo pag-aaral ng Diyos. Kaya lang tayo nakakilala dahil mayroong isang nagpakasakit sa krus ng Kalbaryo para lahat ng kasalanan natin ay mawala. Napakasarap ito, paglingkod. Ng taos-pusong paglilingkod. Dahil ginawa ng Diyos yung taos-puso na siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo para dalhin lang ang lahat ng kasalanan ng sarili. Mamaya po ay aawin tayo. Papuri sa kataas-taasan. Bago tayo tapos kumalalim. Walking in the Spirit life is about living in, hindi living out. In the freedom power of God and purpose Christ provides. Living in freedom, power and purpose, ang Diyos ang nagbigay, nagkaroon. Number 2, let's embrace the resurrection life He offers and walk boldly in Christ. Walk boldly. Lakaran natin ng may lakas ng loob with the power of God, yung mga plano niya sa buhay natin. And live as those set free and filled with the Spirit. Makapagbibigay tayo ng laging glory to God. Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang Diyos. Wala kang katulad ng Diyos dahil kayo ang Diyos na nagbigay sa amin ng kalayaan. Ang kalayaan natin sumamba, ang kalayaan natin laging magbigay ng papuri sa Diyos, ang kalayaan natin maglingkod sa Panginoon dahil ang Diyos ay nabuhay na muli para tayo ay lumakad sa Espiritu ng Panginoon. Pag we are walking in the Spirit of God, makakapaglingkod tayo ng malaya, ng may kababaan loob at laging puno ng pasasalamat sa ating Diyos ng buhay. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pwede po tayo tumayo para sampayin muli natin ang Panginoon. Pwede po tayo tumayo.
pagiging papuri para sa kataas-taasan. Minsan po, awitan po natin ang Panginoon. Ako'y binatawag ng iyong
ang lahat ng papuri, ang lahat ng aming kinakanta sa inyo. Sa aming mga buhay, kayo po ang hari ng bawat pamilya na narito ngayon. Kayo po ang hari ng Glorious Covenant Ministry. Kayo po ang hari sa lahat ng kapatid namin na may sakit sa wasa ito. Lord, salamat, pagalingan niyo po ang kanilang mga katawang lupa. Nagbabalik po sila sa kanilang mga sakit. Lord, we believe in your miracle, O God. Kay Tatay Jesse, Panginoon. Lord, kay Kuya Bong, O God, in the name of Jesus. Thank you, Lord, for miracle and healing, O God. In the name of Jesus. Kahit na ito is stage 3, kahit na ito lumabas pa na buto, Lord, nalaman na kayo ang Diyos na tagapagpagaling. Kayo ang tagapagpagaling ni Ariel, Panginoon. Thank you, Lord, for your healing touch, complete healing, in the name of Jesus. Sa lahat ng kapatid namin, sa lahat ng mga autistas na may mga sakit, thank you, Lord, for your healing touch, in the name of Jesus. Thank you, Lord, for miracle and miracle, healing upon healing will come in their body, in their life, in their family. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa matagumpay na anniversary sa darating na linggo. Thank you, Lord, for the success. Thank you, Lord, for the victory. Victory! Victory! Oh, hallelujah, sa anniversary sa April 19. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Oh, hallelujah. Lord, inaalala po namin kung paano lumakad sa inyong spirito, walking the spirit life. Lord, patuloy na yung pag-alas sa amin na kami pinalaya na sa mga nakaraan. Kami ay may pananampalataya para sa inyong muling pagkabuhay. At kami ay nakafocus doon sa future na kung saan kami mapunta patungo sa langit, Panginoon. Lord, sa oras na ito, alam namin sinasamahan niyo kami. Ang Santong Espiritu ay narito sa aming kalagitnaan. Ang aming Panginoong Diyos, ang siyang sumasama sa amin at nagbibigay ng paalala sa amin na kung paano namin purihin at dakilain ang aming Diyos na buhay. Habang tinataas po natin ang ating